matikman ang ipinagmamalaking pagkain ng mga kapuso nating Chino? Samahan po si Good News Girl Bea sa Ultimate Chinese Food Trip sa Binondo. Welcome to Binondo! Ang tinaguriang oldest Chinatown sa buong mundo ayon sa CNN Travel. Sa lugar na ito, kitang-kita at damang-dama ang mayamang kultura ng pinagsamang lahi ng Pinoy at Chino. May naisip na ba kayong puntahan ngayong Chinese New Year? Kung wala pa, good news! Dahil ngayon, isasama namin kayo sa isang Binondo tour. At ang maglilibot sa atin, isa sa mga pinakasikat nitong tour guide na si Ivan Mandy. Magandang umaga mga kapuso. Ako po si Ivan Mandy ng Old Manila Walks. At itutour ko po kayo ngayon dito sa makasaysayang distrito ng Binondo sa Maynila. Tara! Ang plazang ito na tinayo noong 1594 ay kilala noon bilang Plaza Calderon de la Barca. Matatagpuan dito ang dalawang water fountains na gumagana pa rin at nagbibigay ng natatanging charm sa plaza. Matatagpuan din dito ang higanting monumento ng first Filipino saint na si San Lorenzo Ruiz na tubong Binondo. Ang kasaysayan ng Binondo ay nagsimula noong 1500s dahil nung tayo sinakop ng mga Kastila, isa sa mga layunin nila ay ipalaganap ang relihiyong Kristyanismo sa mga imigranteng Chino. Kaya tinatag ang Binondo noong 1596 at itinayo ang simbahan dito sa likod ko. Ngayon, ang pinakasikat na landmark sa Chinatown ngayon ay ang simbahan na ito na marami na rin pinagdaanan sa loob ng 400 taon. Dumaan na sa ilang mga giyera at bomba ang simbahan na ito. Sa simbahang ito rin ikinasalang bayaning si Andres Bonifacio at asawang Gregoria de Jesus. Dito rin nagsilbi si San Lorenzo Ruiz bilang sakristan. Sa kasalukuyan, ang natitirang original part ng simbahan ay ang facade at ang malaking tore sa tabi nito. Isa sa mga yaman ng simbahan ng Binondo ay itong painting na tawagin ay Nuestra Señora de Biglang Awa, na pinaniniwala ang isa sa pinakamatandang religious painting dito sa ating bansa. Tuwing Chinese New Year, bukas rin buong araw ang simbahan para sa mga nais mag-alay ng dasal at mga hiling. Siyempre, pag sinabi mong Binondo, ang unang lumilitaw sa isipan ng mga tao ay ang Ongpin, no? At ito ang pinakamakulay, no, na kalye sa Binondo. Dito mo makakita ang lahat ng kainan, lahat ng pamilihan, lahat ng pwedeng mapuntahan dito sa Chinatown. Ang kalyeng ito forever busy at matao dahil sa iba't ibang produktong mabibili rito. May Lucky Charms, mga pabilog na prutas, tikoy at iba't iba pang mga pampaswerte. Kapag Chinese New Year din daw mapapansin na halos lahat ng palamuti, maging ang kasuotan, dapat may lucky colors na pula at ginto. At dahil Chinese New Year, siyempre, punong-puno ng pula dito sa Binondo. Dahil ang pamahiin ng mga Chinoy, ang pula ay isang kulay na napakasaya. Kaya makikita nyo ang daming pula, ang daming ginto, at lahat yan ay nagpapahiwatig ng kaligayahan. Hindi makukumpleto ang Binondo Tour kung walang food trip. Isa sa mga paboritong kainan dito ay ang stopover namin sa Benavides Street. Sa paggawa ng mami rito, hindi na nagbago sa original na proseso noong pang 1930s. Una ay binuhos ang harina sa isang malaking batsa. Hinaluan ng tubig na may itlog na puti. Minasa at sinimulan ng kabayuhin. Ganun pala yung mami na Traditional kinakain ko nung araw. Ano bang tawag nun? Yung kaninang process natin, kinakabayo. Kinakabayo. Yun. So, Kinakabayo. bakit na ginaganon? Kasi, kung mapapansin mo, yung noodles namin, medyo siya, makunat pag kinakain. Hindi siya katulad ng pasta na natutunaw sa bibig mo. Okay. So, yun yung process na ginagawa namin para ma-achieve namin yung kunat na yon. Para habang kumakain ka, hindi ka lang kumakain, parang may nunguya ka pa. Yun. Matapos kabayuhin, ipinadaan ito sa isang makina para mas maging pino ang dough at mahiwa ito. Ito ang iluluto at gagawing mami.
tayo kasi talaga ano natin to comfort food. Saka mabilis siyang kainin. Para may carbohydrates ka na, may sabaw pa, may ulam na. At Diba? sa budget. Swak sa budget pa. Bukod sa mami at siopaw, pwede rin tikman ang authentic Chinese dishes katulad ng patatim, sincerity chicken, Chinese kikiam, matchang, oyster cake at ang maswerteng pagkain na prosperity sweet and sour fish. Yes, tulad nung sincerity patatim natin, lalo na ngayon, Chinese New Year. So, it symbolizes yung unity, togetherness of the family. Tapos tulad din nung sweet and sour lapu-lapu natin, it signifies yung continuous prosperity. Sabi nga nila, dapat pagkakain ng lapu-lapu, yung isang ulo tsaka yung buntot ng lapu-lapu, dapat nakatutok sa dalawang matandang miyembro ng pamilya. Para yung isang matanda, siya yung magtatapos ng taon, yung isa naman, siya magsasalubong ng bagong taon. At para mabuo ang masayang tour sa Binondo, ito ang dapat niyong subukan. Ang pagbisita sa pinakamatandang Taoist templo dito, ang Teya Kong Temple. Libre ang pagbisita sa templong ito. At gaya ng pagbisita sa ibang mga simbahan, kailangan panatilihin ang katahimikan sa loob nito. Ito na siguro ang pinakaangkop na paraan para tuldukan ang Binondo Tour. Sa pagbibigay salamat sa panibagong taon. At sa yaman ng kultura na hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Sa pagbisita natin sa Binondo, hindi ka lang busog sa pagkain, busog ka pa rin sa kultura, tradisyon at kasaysayan. Maglakad at tuklasin ang mayaman at makulay nitong kultura na dayuhan man, malapit rin sa puso nating mga Pilipino.